Kapag umiinit ayan yan ang problema lagi. Yung trimmer na yan, sira yan. Mag-change value yan hanggang sa tumaas yung bias. Ayun, pakita ko sa inyo. Normal yan, magre-relay yan. Pero tingnan mo yung ilaw, maliwanag. Dapat magdidim yan. Welcome to my vlog. Today's video, para na naman ulit tayong dayo na customer. Kung sa mga previous vlog natin is halos lahat ace na LX20, LX10 yung gawa natin. Ngayon, sunod-sunod naman ng mga tag CE series. O hindi Trident is yung iMix. Trident, iMix, and then Ace na CE5, may mga ganon. Bali, unang-una sa lahat, shout out, and then maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo rito sa akin, sir. Ang issue nito, kaya dinala to dito sa akin, umiinit, usual na sakit or issue ng mga CE series. Umiinit yung isang channel or channel A or channel B, o minsan sabay. Ito naman, halos sabay umiinit ito. Tinisting namin kanina, kaya nung nakatanggal na yung takip niya, tinisting namin kanina. Halos wala pang isang minuto na nakasalpak magsusukat pala ako ng voltahe sobrang init na. Ayun, bali ito yung mission na gagawin natin for today's video. Sana may balik natin. Hindi, kabisado ko na yung sakit nito. Natin simulan to, siyempre promotion muna tayo. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and siyempre paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and siyempre paki-hit namin sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, simulan na natin. Yung unang step na gagawin natin is siyempre, bukod tayo. Kasi halos lahat na ng mga supporter natin, follower, subscriber natin is kabisado na nila kung paano natin ginagawa to. Sa mga hindi pa nakabisado, ngayon pa lang makakasilip ng mga video natin, eto, pakita ko sa inyo. Ayun, naka-plug in na to. Ako kasi, kapag nagto-troubleshoot ako, lalo sa mga power amp, magamit talaga ako ng bulb. Ngayon, pakita ko sa inyo na yung issue nito is biasing. Mataas yung bias, ayan yan lagi yan. Narektahan na lang tayo. Kapag umiinit, sa ganitong issue kapag umiinit ayan yan ang problema lagi. Yung trimmer na yan, sira yan. Mag-change value yan hanggang sa tumaas yung bias. Ayun, pakita ko sa inyo. Normal yan, magre-relay yan. Pero tingnan mo yung ilaw, maliwanag. Dapat magdidim yan. Kasi nga mataas yung bias niya. Tapos sobrang init nito. Ito, tingnan nyo. Sinin nyo. Umiinit na yan. Mainit na yan, pre. Init na, Oo, may aligam-gam na. Yan na, nagpo-protect na, Protect na siya. Pansinin nyo yung Taas ng taas, taas ng biasing. Hanggang sa yan, nag-clip na. Sige lang, pakita ko lang sa inyo. Bahala sa dyan. Same lang din dito yan. Sa bataas, nasa 0.6 na. 0.6 dito. Halos 0.5 naman dito. Mataas yan. Iinit yan pag ganyan. May thermometer ako dun kaso wala pang baterya. Hindi pa maikabit. Ayan yun, sa mga susunod na video tawag doon? Thermogan, di ba? Oo, yun. Thermogan. Temperature. Yan, ito umiinit na siya agad So ngayon, dahil kabisado na ng iba to, siyempre, babaklasin natin to. Pero yung package na usapan namin ng nangyari nito, ipipix bias ko yan, ipipix bias natin. Tapos mag-add tayo ng power transistor dito. Dadagdagan natin ng power transistor to dito para mas wala na siyang blanco, and then medyo tumibay siya kahit paano. So ngayon, stay tuned lang kayo, babaklasin ko lang itong bali dalawang board na para mabilis ang video na lang tayo kasi ulit-ulit na lang yung video natin Baklasin ko lang ito, and then fix bias na tayo. So ngayon guys, bali ito, nabaklas ko na yung trimmer. Tanggal ko na pala yung board, dalawang board, and then nabaklas ko na yung trimmer. Yung trimmer ay value nito. Sa trimmer na lang kayo tumingin, wag sa kamay ko kasi marumi yan. Gumawa tayo ng speaker 3.3 3.3K yung value nito. Pero yung naka-indicate sa my board is 3K. Pero hindi mo may sasagad ng 3K yan.
Ako kasi, dumadaya pa ako eh. Kung yung bias niya nasa 0.4, ako nagpo 0.3, 0.25 lang ako para playing safe ako eh. Di ba aling medyo mababa ng konti yung bias, wag lang tumaas kasi mas mainit siya. Ayan, ito. Same din sa may kabila, 3K rin yan. Ayan, 3K. Ito dalawa. Hindi ko natin testerin to para ipakita sa inyo na sira yan or good pa. Basta ako, automatic na lang na kwanto, automatic na lang na palitan ko o ipipix na lang. Kasi yun naman yung usapan namin ng mayari nito, i-fix bias and then yun nga, sabi ko mag-add ng power transistor. So ngayon, lagi kong ginagawa ito, lagi ako nagpipix bias, pero hindi ko pa rin kabisado kung ano yung exact na value yung nilalagay ko. Parang nasa 2.2 or 2K. Try natin sa 2.2 agad. Sa 2.2 agad tayo dumiretso. So ngayon, stay tuned lang kayo. Ito na. Ito yung pinix bias ko. Sinubo ko, wala akong 2.5. Bali 1.5 tapos 1K. Yan, 1.5 tapos 1K. Value niyan is 2.5. Try natin sa 2.5 muna. Try natin kung anong mangyari sa bias niya. Tataas ba siya lalo or bababa or hanggang saan siya. So ngayon, ibabalik ko lang muna itong board sa may casing and then magsukat tayo. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa tawas. Ibalik ko na yung board. Ibalik ko na rin yung mga kable. Pansinin nyo yung kanina na hindi pa napalitan yung fixed bias o yung trimmer or hindi pa na-fix bias. Pansinin nyo yung ilaw andun yung ilaw. Maliwanag yung ilaw pa niyang kanina yan. Pansinin nyo. Ngayon, switch on natin. Ay, nangyari? Tanggal. Yan. Pansinin nyo Tingnan nyo yung ilaw Wala na. Wala na, di ba? Buhaya, no? Hindi, mabagal lang yung protect niyan, pre. Mabagal lang talaga. Matagal lang talaga yung delay niyan. Ang layo, di ba? Pansin nyo, halos nawala na yung ilaw doon, no? Compare mo sa kanina. Ngayon, magsukat tayo. Yan na yan eh. Bisado na ng kanyan, ng bularyo. Ito, naka-range tayo ng 2.5. Ngayon, magsukat tayo. Pakita ko sa inyo yung pagbabago. Ayun makuan siya. Bumaba. Dapat nasa kulang-kulang 0.25. 2.5 ang nilagay natin. 2.5 nagiging halos kulang-kulang 0.25. Mababa naman masyado. Tatasan natin. Kaso, ang mangyari diyan, magsusubok tayo na magpapalit. Try natin ng 2.2. Try natin ng 2.2. Tingnan natin kung bababa pa siya lalo or tataas. Ganun naman ang pagpipix bias or pagkakalibrate Dagdag bawas lang naman yan. 2.5 yan, 1.5 and then 1K. Ngayon, subukan natin ng 0.2. Try natin sa 2.2 kung ano mangyari. Kung bababa siya or tataas. Diretso tayo sa may 2K. Wala akong eksaktong 2K. Ang ginawa ko, dalawang 1K. Yan, try natin kung ano mangyari sa dalawang 1K. Kung tataas siya or bababa. Tingnan natin. Ngayon, ibabalik ko lang itong board ulit. And then, magsukat ulit tayo. Ay, hindi pa pala nakabalik ito. Ang bango niya na. Palit na tayo Yan nasa 2K na yan. So, ngayon, sukat ulit tayo. Ganun lang naman yan dagdag bawas lang. Yung ilaw baba na naman agad Ang layo siya kaysa sa una. Ngayon, magsukat tayo. Habang naganda si pare ng pulutan niya. Sausawan to the max. Ngayon, sukat ulit tayo. Naka-range pa rin ng 2.5. Lapit natin yung tester natin. Nilagay natin is 2K na. Dalawang 1K. Na natin kung ano mangyari. Yun lang, nawala. Nawala yung bias. Dapat siguro tumaas konti. Dapat mga 2.7. Oo nga, hindi na umangat. Nawala yung bias Balik tayo sa 2.7. Nawala siya. Nawala ng bias. Ibig sabihin, kapag tumataas yung value, tumataas yung bias. Kapag bumababa yung value ng resistor, bumababa rin yung bias niya. Sa ngayon, balik tayo. From 2.5
ginawa nating 2K, bumaba lalo. Balik natin sa 2.7. Balik natin sa 2.7. Tingnan natin kung anong mangyari. Tingnan natin kung anong lalabas sa tawas. 2.7 na ito. Bali, isang resistor na lang ito. Yan o, 2.7. Ang dami na natin. Pangatlong ka na to. Pangatlong subok. Inuulit ko. Dami ko nang ginagawang CA7. Pero hindi ko natatandaan yung pinipix bias ko. Mas gusto ko nga ganito eh. Hahasa tayo pag dagdag bawas ng biasing. Yan, 1K, 2K, ayaw. Sa 2.5, medyo kulang. 2.7 tayo. So ngayon, ibabalik lang ulit natin itong board. And then, magsukat ulit tayo. Ayan, 2.7 na. Ayan, try natin. Bubayin na natin. Para mabilis matapos. Mahaba yung video natin lalo. Ayan, 2.7 na yan. Sukat tayo. Para mauubos yata yung... Mas na konti. Si Mrs. Oo. Ito na oh. Ayan. Ayan, sarap ng pulutan oh. Ayun. 1.25. Ayan oh, 0.25 na siya. Ito yung gusto ko na bias. Kapag sabi natin 3K mo yan, kasi 2.7 3K mo, magiging 0.4 yan, magiging dito. Okay. Pero para sa akin, okay na yan, yung 0.25 na yan. Hindi bugbog or hindi stress yung transistor diyan. Kapag itaas mo pa yan, 3K mo, tataas yan hanggang 0.4. Medyo stress yung transistor. Para sa akin akin ideya lang na binibigay ko kung paano siya mag-calibrate, dagdag bawas. Pero sa inyo, kung gusto nyong isagad ng 3K, kasi nga 3K nakalagay dyan, kung isagad nyo ng 3K, pwede naman yan. Matataas yan hanggang nasa mga 0.4. Na pwede yan. Nasa sa inyo yan, diskarte nyo yan. O yan na yan, nakalagay yung 2.7 na yan, okay na yan para sa akin. Same yung procedure na gagawin natin dito. And then, mag-add na ako ng power transistor. I-fix na rin yung isang board. Yan, 2.7. Tapos nag-add na rin tayo ng power transistor pa natin. Kompleto na siya, wala na siyang blanco. Same din sa may isang channel siyempre. Yung power transistor lang dadagdagan mo dyan kasi yung bloke meron na. Yung base sa emitter meron ng nakaabang. Bali transistor na lang talaga idadagdag mo dyan. So ngayon babalik na lang natin ito. And then diretso na siguro, hindi na ako magsusukat dito sa may kabilang channel kasi same issue lang naman yan, same procedure. Gagawin na lang natin, babalik na lang itong board and then magkakabit ako ng speaker na and then audio input na ibalik ko na yung dalawang board natin. Ang kulang na lang ay tornilyo. Yan, tornilyo na lang. Sarap ng pulutan nila pare. Yan, tornilyo na lang kulang. Tapos naglagay na ako ng speaker, dalawang base. Ito and then ito. Tapos audio source natin is itong laptop natin. Teka lang. Naka 220 na. Hindi na tayo gagamit ng bulb. 220 na. Natin, ano mangyari? Yan. Hindi na iinit ito. Kasi bumaba na yung bias niya eh. Pag yung 0.5 hanggang 0.6 yan, iinit talaga yan. Ito, normal na ito. Yan na, nag-normal na siya. Ito yung mga pinapalitan natin oh. Yan, ngayon, maandar na yung laptop natin. Yan, para matapos na yung walang kwintang vlog natin. Ito, may tama yung volume dito. Maandar siya pero pag pinihit mo, ito naman, Dalawang oras ko meron ng 600. Okay. 67 na. normal ito. Ano yun? 100 na. Kapag yan. Ha? Yan na. Oo, followers niya mo yan. Pero ang ganda. Nakalupas ito. Nakalupas yung pihit dyan. Kaya mababa yung tunog niya. Tinatamad na ako mag-switch. Hayaan mo na yan. Basta importante na ibalik natin sa normal na bias and then may audio na siya. Yan o. Ito, palitan ko na lang din yung control nito. Ayun na guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sana nakapagbigay idea ako kung paano mag-fix bias ng ganitong unit. Sa ganitong issue baka mamaya mag-fix bias kayo, iba pala yung issue tapos sisihin nyo ako hindi good yun. Ang akin, ang binibigay ko lang, yung ganitong tipo ng issue. Kapag merong ibang issue yan, wag na wag kayo mag-fix bias dyan. Baka mamaya malalong magkakaproblema. Ito ko itong control, pagkatapos na lang ng vlog natin para hindi na lalong umaba yung video natin. Importante may audio siya. Pero ito palitin na rin.
Yun, sir from Bulacan. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on Laguna 24/7. Sa mga gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, and number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.